Idiniin ni Vice President Sara Duterte na may impormasyon na nakikipag-ugnayan ang ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng ICC. Kaugnay naman sa kung posibleng makauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ng bise na hindi na nila tinitignan kung may ganyang tsansa. Nakatutok si Rafi Tima. Nostalgic ko na bati na po ang kamingaw sa Davao, sa Mindanao. Naging emosyonal si Vice President Sara Duterte sa isang programa kahapon sa kanyang kinalakiang Davao City. Dating nagsilbing mayor at vice mayor si Duterte ng Davao City. Sa pag-uwi sa Davao, napaisip daw siya kung ano kayang mangyayari kung hindi niya tinuloy noon ang pagtakbo sa pagka-vice presidente at tumakbo na lang sanang mayor. Na-nostalgic ko kay... Nakita na ako mga kauban sa City Hall, Carianto, and nakaingon ko sa akong kaugalingon na nakaganina, nakahuna-huna ako sa ako ang kaugalingon. Kung sa kahaon, dagan na lang ko ang mayor. No. Wala na lang ko nilagan ang Vice President. Vice President Dani, magdang na kayo. Pagtitiyak niya, itutuloy niya ang pagtakbo para sa pagkapangulo ng Pilipinas sa 2028. Ayon pa kay Duterte, maraming grupo rin daw ang nagkansela ng kanilang imbitasyon sa kanya mula noong nagbitiw siya bilang Education Secretary at nag-anunsyo ng kanyang kandidatura. Ani Duterte, iniiwasan umano ng mga grupo na mapag-initan ng Administrasyong Marcos. Daghan kaayo ang nag-cancel o ilahang mga imbitasyon sa ako. Tungod kay dili daw sila gusto nga matutok sa ilaha ang kanang init gikan sa politika sa administrasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng palasyo ukol dito. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat ang bise sa kanilang mga taga-suporta. Nais din daw magpasalamat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague, Netherlands, kung saan nagpapatuloy ang kanyang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Nakausap daw ng bise ang ama noong Enero. Nga ating istorya sa iyaha o pirmi niyang ginausap-usap ka na ko nga ipaabot sa tanan. Nun siya ipaabot sa tanang maminaw nga Pilipino ang ako ang pasalamat sa ilahang pag-ampo para ko makauli sa Pilipinas o sa ilahang suporta. Bisan pa man o na ako sa layong lugar. Nauna nang sinabi ng bise sa isang interview na hindi na nila iniisip kung makakauwi pa ng Pilipinas ang kanyang ama. Hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home. In fact, hindi na namin pinag-uusapan yun, sir. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na posibleng dito ako mamatay sa kulungan ng ICC. Naglabas naman ng pahayag ang bise sa aligasyon ng ilang dating sundalo na pinondohan umano ng pera mula kay dating Congressman Zaldico at dating Senador Antonio Trillanes ang mga taga-ICC na nagpunta dito sa Pilipinas para sa kanilang investigasyon sa mga insidente ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, noon pa man daw ay may impormasyon na sa pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng ICC. Sumulat pa nga daw siya noon sa Pangulo ukol dito. Ang pagtitiyak daw sa kanya noon ng Pangulo, hindi makikipagtulungan ng bansa sa ICC. Ang mga testimonya raw ng mga dating security personnel ni Ko ay lalong nagpapatibay sa mga nauna na raw niyang babala sa kanyang ama, pati na kay Senador Bato de la Rosa tungkol sa presensya ng ICC sa bansa. Hindi na niya ito simpleng alitan o usaping pampolitika, kundi tungkol na sa pangunahing prinsipyo ng pambansang soberenya at sa limitasyon ng panghihimasok ng mga dayuhang institusyon sa mga isyu ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.